Mga kapuso, siyam na tulog na lang at eleksyon 2025 na. Kaya lalo pang umiinit ang tunggalian ng mga kandidatong nanunuyo para makuha ang ating matamis na boto. Napag-isip-isipan nyo na ba kung sino ang inyong pipiliin? May listahan na ba kayo ng mga kandidatong inyong napupusuan? Bago natin yan i-finalize, tanungin muna natin ng ating mga sarili. Ano nga ba ang hinahanap natin sa pinunong iluluklok natin sa pwesto? Kaya samahan niyo po kami sa isa na namang biyahe upang alamin ang mga totoong issue at marinig ang sana ng mga walang boses nating kababayan. Mga sana na nakasulat sa notebook na ito na ating ipararating sa mga susunod na leader ng Kongreso. Ako po si Vicky Morales at ito ang biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025. Nakaraang linggo, bumiyahe tayo sa Visayas at Mindanao at ngayon sa Luzon naman ang ating tungo upang talakayin ang ilan pang sana ngayong eleksyon 2025. Kasama na riyan ang paulit-ulit ding pangako tuwing eleksyon, murang bilihin at sapat na pagkain sa pagkainan. Yan po ang iniinda ng ilang pamilyang nakilala sa biyahe ni Ivan Mayrina na kahit anong gawing pamamaluktot, hindi pa rin talaga mapagkasya ang kumot. Ang biyahe natin sa araw na ito. Kwento ng mga sana na diretso sa sikmura. Padapit hapon na sa Infanta, Pangasinan nang abutan namin ang grupo ni Namuling. Naghahanda para pumalaot kinabukasan. Isa lang siya sa maraming taga-Infanta na umaasa sa biyaya ng dagat na sa mga nakalipas sa taon ay unti-unti na raw naaagaw. Wala, yung kawawang next na generation para sa amin. Kunyari, yung mga anak namin, anak nila, wala nang ganong madadat na mga magagandang isda dito sa malapit sa atin. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Mga insidenteng tulad nito. Ng pangaharas sa mga higanting barko ng China. Sa mga barko ng Pilipinas, ang tinutukoy ni Muling. Yan daw ang dahilan kung bakit 2 taon nang hindi sila nakakalapit sa Scarborough Shoal o Kalboro kung tawagin ni Muling. Kami ang nanguhuli ng isda pero kami talagang gutom. Kung pwede nga lang din kami mismo na lalaban sa China, siguro gawin namin. Kaso wala wala kaming kakayahan na lumaban sa mga China Nararamdaman ko nung kausap ko kanina si Romulo, yung frustration ba, yung sama ng loob na binubuli ka ng harap-harapan pero wala kang magawa. Sila naman, hindi naman sila kinulang sa sipag, sa hangaring maghanap buhay. Ang gusto lamang naman nila ay makapaghanap buhay ng malaya. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 4 na mangingisda may tuturing na mahirap. Ganyan din ang datos para sa mga magsasaka. Malaking kabalintunaan kung tutuusin dahil kung sino pang tagalikha natin ng pagkain, siya pang nasa ilalim. Kaya naman pagpunta ko sa Kamiling Tarlac, kung saan ko nakilala magsasakang si Jonathan, ang unang tanong ko sa kanya, sulit ba? Kung magtatakda ng halaga sa tiyaga at hirap na magsasaka,
magkano nga ba magiging presyo ng sakripisyo nila. Ganyan, palad namin, puro kalyo yan kasi kakahawak namin ng kuliglig, ganun. Tapos pagka nakaani ka, nagbibilad kang init. Hindi ka naman pwedeng hindi magsakripisyo sa init. Kung tatanungin mo ako, bakit pa kami nagtatanim ulit, ilugi na kami. Ganun kasi habang may lupa, hindi kami nawawala ng pag-asa. National Food Authority o NFA ang hinihintay nilang bumili sa mga ani nila dahil sa mas magandang presyo. Pero sa pagkakataong ito, 1.5 buwan na mula nang sila mag-ani, pero hindi pa rin nabibili. Habang natetenga ito, lumalaki rin ang interes sa kanilang mga inutang na puhunan. Ang ibang hindi makapaghintay sa NFA, napipilitang magbenta ng palugi sa mga pribadong trader. Sa 1 hektaryang palayang ito, makakaani ang isang magsasaka ng mula 80 hanggang 100 kaban ng palay. Ang puhunan, 50,000 piso para sa mga makinarya, sa abono at iba pang mga kemikal. At syempre, ang 4 na buwang pagod at paghihirap sa pagbubungkal, pagtatanim at pag-aani. Pag wala kang legit na yung asosasyon na membro ka, papatol ka sa labas, laki ng interes. Doon nagkanda loko-loko yung buhay ng magsasaka, ganun. Pagka once na hindi ka na tumama, tapos siyempre utang mo lalaki, doon lulubog na. Bago ko pa na-interview si Jonathan, sabi ng NFA, puno pa ang kanilang mga bodega, kaya hindi pa sila makapamili ng mga bagong stock ng palay. Akal Budi! Budi! Mahal na presyo ng bilihin nga ang iniinda ng nangangalakal na si Dominic na sinamahan kong mag-ikot. Budi! Dahil tilanghali na siya ng larga, malabo na maka-jackpot ng kalakal na maibebenta ng magandang presyo. May mauwi kaya siyang dilihensya para mapakain ng pamilya. Ayan po, kalakal. O yan din, bilyar la rin. Apo, pwede pong pulutin to. Ayan, may nakita tayong kalakal. Yan, mga yero, pinupulot mo yero. Apo, Nabibenta mo yan apo, sa mga magbabakal sa junk shop. apo, So 8 pesos na yan. apo, meron po, lampas na po yan. So nakapulot na tayo na 8 pesos. Apo. Kung anong kikitain sa umaga, siyang pagkukunan ng ilalaman sa kaldero ni Dominic at asawa niyang si Maricel para sa tanghalian at hapunan. Okay na to? Ayan. Pesos. Pulot, naka 30 pesos po tayo sa pulot. Ang sabi, kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Pero paano kung hindi na talaga magkasya sa kumot kahit anong gawing pamamaluktot? Paano magiging diskarte natin yan? Maliit lang kinita natin. Kailangan natin mamili ng pagkain sa maghapon. Anong diskarte? Yung 30 pesos po, tsaka yung puhunan ko, siguro kukuha muna po ako dito sa puhunan ko, dun sa 500. Kasi baka kailangan talagang pambili ng pagkain. Pagkain lang muna. Okay. Sa mahal po ng bilihin ngayon, kaya po yung 500 po, minsan po pag nagkukulang na rin po talaga siya sa amin. Kaso tiis lang talaga, sir. Kaya kung ano po yung mababudget po sa ulam, kung ano po mabibili, yun na lang po yung bibilihin namin. Ang bigas halimbawa, bago magpandemya, nasa 42 pesos kada kilo ang presyo noong April 2018.
at umabot sa mahigit 51 pesos noong April 2024. Napababa ito ng magpatupad ng mga hakbang gobyerno ngayong taon, tulad ng pagtatakda ng maximum suggested retail price sa imported na bigas na 45 pesos kada kilo ngayong Abril. At nung nakaraang linggo lang, inanunsyo pa ang pagbebenta ng 20 pesos sa bigas na sisimulan sa Visayas at magiging nationwide din daw kalaunan. Pero hindi rin ito permanente dahil malaking subsidiya ang kakailanganin para rito. Ang sabi ng isang ekonomista, dapat mabantayan ng presyuhan. Ang tanong doon, gaano ka-healthy yung competition? Kasi ano yan ang nagdedetermine yan market, no? Kasi merong ding risk pag mas konti yung suppliers o yung nagbebenta, lalo na on a wholesale level, may posibilidad din na kung konti, pwedeng mag-usap-usap. Collusion. Oo. Ano hong ginagawa ng DA dito and is the DA doing enough para masiguro na ang presyo hindi na pagsasamantalahan yung mga consumer? Though talagang sa Price Act, malaki rin yung role ng DA. Pero sana mas meron pang makatulong para makarating. Halimbawa, pinakamalaking role diyan local governments, 'di ba? Kasi sila yung pinakamalapit doon. Ang role dapat ng DA, kami ay steering. Kumbaga bangka steering kami. Ang rowing na part dapat nasa local government. Sa datos ng United Nations, sa Pilipinas may pinakamaraming food insecure na individual sa Southeast Asia noong 2021 hanggang 2023. Pumapalo yan sa 51 million, mahigit 40% ng populasyon ng bansa. Itinuturing ng United Nations na food insecure ang isang tao kung kulang siya sa regular na access sa ligtas at masustansyang pagkain. Masakit. Naaawa po ako sa kanila. Wala po akong pagpiling bigas. Wala akong kahit kalahati lang. Tapos mangungutang po ako, di pa po ako pautangin. Hindi ka naman po nagnanakaw, hindi ka naman yun, ginagawa ko yun para may pagkikitaan ako ng pera na hindi galing sa masama. Sa hirap ng buhay, aminado sina Maricel at Dominic. Tuwing eleksyon, madali silang madala sa pangako. Sa hangad po namin na magkatrabaho po, sino po yung mga nangangako na doon po kami po, sir. Napakadaling paglaruan ng kahirapan ng mga kandidato para sa mga tulad halimbawa ni Dominic at ni Maricel na hindi tiyak kung kakain sila ng tanghalian o hapunan. Kahit anong ipangako mo, kahit anong iabot mo, tatanggapin nila at malamang iboboto ka nila dahil dun sa desperasyon, dahil dun sa kahirapan. Kaya ngayong eleksyon 2025, mas masidhi raw ang kanilang sana. Sana po magawa niyo pong pababain ang presyo ng bilihin. Sana para sa kanilang sarili. Magkaroon sana kayo ng malasakit sa mga magsasaka na nalulugi. At sana para sa kinabukasan ng Pilipinas. Sana ipaglaban na malayang makapangisda sa kalburo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. At ito ang aking biyaheng totoo.